kumuha ka na ng gamot. Salamat po, Dr. Liu. Dr. Liu. Dr. Liu, pakiusap po. Pakitingnan niyo po ang anak ko. Siya lang po ang nag-iisa kong anak. Nakikiusap po ako. Tulungan niyo siyang gumaling. Huwag po kayong mag-alala. Sige na, titingnan ko po muna. Maagang nawala ang kanyang ama. At mag-isa ko siyang pinagtitiyagang itaguyod. Kung may mangyari sa kanya, Liu Yicheng, lumabas ka. Kailangan nating mag-usap. Paumanhin po, lalabas lang ako sandali. Xiao Jian, ano bang kailangan mo sa akin? Sakto namang sa loob ay may pasyenteng may matinding bara sa pagdaloy ng hangin at maaring mamiligro ang buhay niya. Kailangan ko siyang asikasuhin. May karapatan ka bang tawagin akong Xiao Jian? Huwag mong isiping noong internship mo, dahil naging tagapayo kita ng ilang araw, ay ikaw na talaga ang guro ko. Isa na akong direktor ngayon. Isa ka lang ordinaryong doktor. Anong karapatan mong tawagin ako ng ganyan? Maraming salamat po, guro, sa pagtanggap sa akin bilang estudyante. Kung hindi dahil sa pagprotekta niyo sa akin, tiyak na napatalsik na ako sa medical school. Habang nasa tabi mo ako, pag-aralan mo ng mabuti ang medisina. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Mag-aaral akong mabuti sa ilalim niyo. At magiging isang mahusay na doktor. Sige na, huwag ka nang tumulala dyan. Mag-ayos ka na ng gamit at mag-retire na. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Lumayas ka na. Sa buong departamento, ang sa iyo lang ang hindi kumikita. May gana ka pang manatili rito. Sandali, Xiao Jian. Tumigil ka nga. Xiao Jian. Xiao Jian. Umalis ka na. Xiao Jian, sige na, aalis na ako. Pero nakikiusap ako, hayaan mo akong gamutin ang huling pasyente. Hindi maganda ang lagay niya at mamiligro ang kanyang buhay. Hindi naman ganoon kahusay ang iyong kakayahan. Hindi mahusay? Isa akong direktor. Sandaang ulit na mas mahusay kaysa sa iyo. Ang luma mong mga pamamaraan ay lipas na sa panahon. Ang simpleng stethoscope na ito, marunong ka bang gumamit nito? Huwag mo akong gambalain sa paggamot. Alis! Xiao Jian, Xiao Jian. Si Mr. Xiang ang nag-iisang anak ng pinakamayamang tao. Kung wala na siya sa ating panlalawigang ospital, kung gayon, ang ating ospital ay mapipilitang magsara ng tuluyan. Anong gagawin natin? Sa sitwasyong ito, siguro'y kailangan nating kunin ang serbisyo ni Mahusay na manggagamot na si Liu mula sa ospital ng Renxin. Ospital ng Rensin? Malit lang na ospital yan. At hindi man lang nabibilang sa top tier. Hindi mo ba alam? Ang mahusay na manggagamot na si Liu na ito ay ang pambansang yaman natin sa Daxia pagdating sa mundo ng medisina. Sa sandaling gamitin niya ang kanyang gintong karayom ng body, kahit nakukunin na ng langit ang isang tao, kaya niya pa itong dugtungan ng buhay. Kung ganoon pala siya kahusay, bakit siya nananatili sa maliit na lugar gaya ng ospital ng Rensin? Si mahusay na manggagamot na si Liu, hindi niya hangad ang kayamanan at katanyagan, masaya siyang nananatili roon para magturo sa mga estudyante. Halo? Ano? Nag-retire na si Liu Yicheng? Sige, pakiusap. Kunin niyo si mahusay na manggagamot na si Liu kahit magkano pa ang halaga. Dapat natin siyang makuha para sa ating ospital. Opo, masusunod. Dr. Zhang, kahapon naman ay maayos pa siya. Pero ngayon, biglang lumaki ang kanyang tiyan at sumasakit kapag nahahawakan. Ano po kayang nangyayari? Wala itong malaking problema? Kapag lang ito nadulot ng hindi magandang pakiramdam sa tiyan, uminom lang ng gamot at magiging okay na. Higit 8,000 dolyar? Noong nandito pa si Dr. Liu, kahit gaano pa kalala ang sakit, nasa mahigit 10 dolyar lang ang mga gamot na binibigay niya. Mumurahing gamot lang ang binibigay ng matandang iyon. Wala namang silbi ang mga iyon. Hindi mo ba alam na nakadepende sa presyo ang bisa ng gamot? Mamaya paglabas nyo, isama mo ang bata para mag-CT scan at kumuha rin ng ECG at mainam na rin na ma-admit para maobserbahan. Magdagdag ka na lang ng ilang libong dolyar para sa mga benepisyo nito. Sige na, lumakad ka na. Hindi po, kasi noon si Dr. Liu ay... Huwag mong banggitin ang peking doktor na iyon. Wala siyang alam sa paggamot. Gagawin mo ba ang mga test na ito o hindi? Kung hindi mo gagawin at may mangyaring masama sa bata, wala na akong kinalaman doon. Gagawin po.
Gagawin po namin. Gagawin na namin ngayon. Anak ko. Iba talaga si Director Jiang. Isang tingin pa lang ay alam na ang problema. Tama ka. Ang matandang si Liu na iyon ay ilang dekada nang nasa ospital, pero hindi man lang naging main physician. Hindi tulad ng ating Dr. Jiang, bata pa ay matagumpay na, 10 taon pa lang sa ospital. Naging department head na. Iyang si matandang Liu, puro mumurahing gamot ang binibigay sa mga pasyente, hindi man lang kumikita ng kahit isang pera, para bang pinapalabas niya na napakataas ng moralidad niya bilang doktor. Kung ang lahat ay gagaya sa kanya, wala na tayong kakainin lahat. Ang matandang iyon, dahil lang naging intern niya ako noon, akala mo kung sinong guro na kung umasta. Dami niyang reklamo. Hindi niya muna tignan kung sino ba siya sa akala niya. Retired ka na nga. Hawak-hawak mo pa rin ang mga medical book mo. Nag-aalala lang naman ako sa bata na pumunta sa ospital ngayong araw para magpagamot. Ang sakit niya ay isang pambihirang malalang kaso. Natatakot akong baka ang batang si Zhang Jian ay hindi kayang gamutin ito. Bakit mo pa ba siya pinapakialaman? Wala siyang utang na loob at traidor. Dati, nung hindi siya matino sa trabaho, muntik na siyang matanggal. Kung hindi dahil sa pagtatanggol mo sa kanya at pagtuturo sa kanya ng panggagamot, huwag nang banggitin ang pagiging department head. Hindi man lang sana siya magiging doktor. At ikaw rin, pagkatapos ng maraming taon, hindi ka man lang naging head, hindi ka rin kumita ng malaki, pati ang pampakasal ng anak natin, hindi natin kayang ibigay. Magkasama na tayo sa mahabang bahagi ng buhay natin. Hindi mo pa ba alam kung anong klase akong tao? Ang pinakamahalaga sa akin ay ang gamutin at iligtas ang mga tao, hindi mahalaga sa akin ang kasikatan o pera. Sige na, hindi talaga ako mananalo sa iyo. Kailangan ko pa rin paalalahanan ng batang si Zhang Jian kapag may totoong nangyaring masama. Tapos na ang lahat. Hi. Araw-araw na lang puro panggagamot, kapag ang anak na natin ang pinag-uusapan, parang wala ka namang pakialam. Zhang Jian. Zhang Jian. Ikaw na matandang ito, retirado ka na. Bakit ka pa bumabalik sa ospital? Layas! 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 Ang gusto ko lang itanong, tungkol sa batang may bara sa daloy ng enerhiya, paano mo siya ginamot? Anong bara sa enerhiya? Kapag lang yon, painumin lang ng gamot, ayos na. Huwag mong isipin, nagaya mo akong matanda na naghihintay na lang mawala sa ospital araw-araw. Zhang Jian, iyong sakit ng batang iyon, kailangang mahanap ang pinagmulan. Hindi lalampas ang isang araw, mamamaga ang tiyan niyon sa sobrang sakit at malalagay sa panganibang buhay niya. Naghanda ako ng plano dito, gamitin mo ito para mahanap ang sanhi. Para mapagaling ang batang iyon. Umalis ka nga rito! Sa tingin mo ba, napakahusay mo ng doktor, kaya minamaliit mo ako? Sinasabi ko sa iyo, ang kakayahan mo sa harap ko ay walang halaga. Lolo Liu, wala ka talagang hiya. Mahina na ang galing mo. Pati pagkatao mo bagsak din. Sa ganyang klase ng panggagamot, panganib lang ang dala mo kahit saan. Zhang Jian. Ako hindi na ako papatol sa iyo. Dahil naging magmaster at apprentice tayo noon, bibigyan kita ng babala. Kapag may nangyaring masama sa batang iyon, masisira ang kinabukasan mo. Ngayong wala ka na, ang kinabukasan ko ay magiging napakaganda na. Hahaha. Ikaw. Halika. Narito na ang anak natin. Pa, magpapakasal na po ako. 800,000 dolyar ang hinihinging dote ng pamilya ni Pianran. Ano? 800,000 dolyar? Hindi ba't ang sabi niyo noon, 200,000 dolyar lang ang dote? Bakit biglang nagbago? May kapatid na lalaki si Pianran at magpapakasal din ang kapatid niya. Masyadong maliit daw ang 200,000 dolyar para sa kanila. Pero kaming dalawa ng tatay mo, saan kami kukuha ng ganoong kalaking pera? Wala akong pakialam. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong magkaasawa ngayong lampas 30 taon na ako. Kung hindi kayo nagmamadaling magkaroon ng apo, huwag kayong magbayad. Hindi ba't retirado na ang tatay mo? Pa, sinasabi nilang isa kang doktor sa Renshin Hospital at mukhang kagalang-galang ka. Pero sa dami ng taon na nagtrabaho ka, wala ka man lang pampakasal para sa sarili mong anak. Nakakahiya akong malalaman ng iba. Tama na. May kailangan pa akong asikasuhin kila Pianran, aalis na ako. Sandali! Kaarawan ng tatay mo ngayon. Hindi maaari. Kailangan nating ibenta ang bahay. Maghahanap na lang ulit ako ng trabaho sa labas.
O, hindi ba't ito ang magaling na doktor ng ospital natin, si Dr. Liu? Talagang napakahusay ng ating si Dr. Zhang. Kahit ano pa ang sakit, kayang-kaya niyang gamutin ng walang kahirap-hirap. Hindi gaya ng matandang Liu na ito, napakabagal kung magpagaling. Para sa akin, mainam na sa iyo ang trabahong pagwawalis ng kalsada. Basura. Magwalis ka ng basura. Bagay na bagay iyon sa iyo. Zhang Jian, huwag mo na akong pagsabihan ng ganyan. Kumusta na ang kalagayan ng batang iyon? Hindi biro ang sakit na iyon. Kailangang suriin mo siyang mabuti. Sa matandang tulad mo, wala kang kinalaman dito. Ang mga taong tulad mo, sa kalsada lang dapat nagwawalis. Hello? Ano? Nagkaroon ng problema ang bata? Sige, babalik na ako agad para tingnan. Zhang Jian, may problema ba sa batang iyon? Masyado siyang stressed kaya bumara ang daloy ng enerhiya niya. Hindi uubra ang basta pag inom lang ng painkiller, hindi nito malulutas ang pinakaproblema at maaari pa itong maging dahilan para mawala siya. Wala kang pakialam. Bumalik ka na lang sa pagwawalis sa kalye. Zhang Jian. Zhang Jian. Nag-iisa ko lang siyang anak. Dinala namin siya sa ospital niyo at gumastos kami ng napakalaking halaga. Tapos ngayon, ganito ang nangyari sa kanya. Kailangang magpaliwanag ng ospital na ito sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Kapag bumalik na ang doktor na tumitingin sa kanya, sisiguraduhin kong magpapaliwanag siya sa inyo. Vice Presidente, kumusta na siya? Ako nga dapat ang magtanong kung anong nangyari. Uminom ang pasyente ng gamot na nireseta mo at sobrang sumakit ang tiyan niya. Halos mahimatay na siya sa sobrang sakit. Ayusin mo agad ang sitwasyong ito dahil kapag nasira ang pangalan ng ospital natin, sisiguraduhin kong matatanggal ka sa pwesto mo bilang chairman. Huwag po kayong mag-alala, nagpakuha na po ako ng gamot. Titingnan ko lang muna. Sige. Anak, uminom ka muna ng tubig. Ayan, maayos na. Sinabi ko na sa inyo, sa husay ko bilang doktor, paano magkakaproblema? Masyado kayong praning. Xiaobo, Xiaobo. Xiaobo, anong nangyayari sa iyo? Nagkatotoo nga ang sinabi ni matandang Liu na maganga ang puson niya. Hindi pa ito nangyayari noon, anong gagawin natin? Anong sinabi ni matandang Liu? Puro kalokohan lang ang sinasabi niyon. Tsamba lang ang pagkakahula niya. Hindi ba't normal lang naman na sumpungin ng pasyente? Wala kang kwentang doktor. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, ibabagsak kita, pagbabayarin kita. Idedemanda ko ang ospital na ito hanggang sa magsara kayo. Anak ko, ano bang kasalanan ang ginawa mo para maranasan ito? Sa murang edad, dahil sa palpak na doktor na ito, ay napahamak ka ng ganito. Halina kayo at tingnan nyo, hali kayo rito. Walang malasakit sa buhay ang ospital ng Renshin. Ang ayos ng anak ko pero sinira nyo siya. Zhang Jian, pumunta ka rito. Anong silbi mo bilang pinuno rito? Bakit hindi mo pa rin siya mapagaling? Kung talagang wala kang magagawa, ipapatawag ko na muli si matandang Liu. Vice Presidente, magtiwala po kayo sa akin. Kung ako mismo ay hindi siya mapapagaling, lalong hindi kaya iyon ni matandang Liu. Huwag kayong mag-alala, nakumpirma ko na po. Ang tanyag na eksperto sa medisina sa buong mundo, na si Gu Jianhua Professor Gu, kasama ang kanyang buong grupo ay nakabalik na ng bansa. Nasa probinsyal na ospital siya ngayon, susunduin ko siya rito, siguradong gagaling ang sakit na ito. Ang walang kwentang si Liu Yisheng na iyon, itong matinding sakit na hindi ko magamot, tingin niyo ay kaya niya? Nagmamakaawa po ako. Tulungan niyo ako. Dalhin niyo po ako sa ospital para maligtas ang bata. Wala akong pakialam dyan. Huwag mo akong idamay sa gulo mo. Sana po ay maawa kayo. Tulungan niyo ako. Iligtas niyo ang anak ko. Iha, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Dadalhin kita agad sa ospital. Maraming nawawalang dugo. Kailangang mapatigil agad ang paglabas ng dugo, kundi ay mapapahamak ang buhay mo. Ale, maaari po ba kaming makahingi ng tulong? Salamat po. Tabi po, tabi. Huwag kang mag-alala, Iha. Ang tusok na ito ay pansamantalang magpapatigil sa pagdurugo at hindi ito makakasama sa bata.
Tumigil nga ang pagdurugo. Ang matandang ito ay tila isang milagrosong doktor. Napakagaling. Tara na, dadalhin ka na namin sa ospital. Dahan-dahan lang. Bilis, marami pong nawalang dugo sa kanya. Bilis, dalhin agad siya sa surgery room. Ligtas na ang lahat. Hoy, sino itong hindi tumitingin sa dinaraanan? Pasensya na po, pasensya na. Matandang ito. Wala pa rin tayong balita kay mahusay na manggagamot na si Liu. Pumunta ako sa Rensin Hospital at nagtanong-tanong sa paligid. Ngunit lahat sila ay ayaw magsalita tungkol kay mahusay na manggagamot na si Liu. Pumunta rin ako sa bahay niya at nalaman kong ibinenta na niya ang bahay. Wala na tayong mahanap na kahit anong impormasyon ngayon. Professor Gu, kumusta na ang lagay ni Mr. Xiang ngayon? Hindi siya pwedeng operahan. Nasa napakalalang kondisyon siya ngayon. Tumagos ang bakal sa buong dibdib niya. Nasira ang kaniyang malaking ugat sa puso. Sa sandaling hugutin ang bakal at pumutok ang ugat, mawawala na agad si Mr. Zhang. Ang ibig niyo po bang sabihin ay hihintayin na lang natin ang katapusan niya? Nagawa ko na siyang mabuhay ng 2 hanggang 3 araw. Nagawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Kung may kakayahan kayo, maaari kayong humanap ng ibang tao. Director, kapag may nangyaring masama kay Mr. Xiang, ititigil ng pinakamayamang tao ang suporta sa atin at mapapahamak ang ospital natin. Ang tanging paraan natin ngayon ay mahanap si mahusay na manggagamot na si Liu sa pamamagitan ng kaniyang gintong karayom ng body. Tiyak na maililigtas si Mr. Xiang. Ngunit, mahusay na manggagamot na si Liu, nasaan ka na ba talaga ngayon? Bilis, bilis, bilis. Bilis, bilisan nyo. Gintong karayom ng body. Hoy, sandali lang. Ang pasyenteng ito, saan siya nanggaling? Isang matandang lalaki na nasa 60 taong gulang ang nagdala sa kaniya rito kanina. Matandang lalaki? Medyo nakapagtataka, dapat ay nakararanas ng malakas na pagdurugo ang buntis. Pero maayos ang posisyon ng bata ngayon. Malamang ay dahil ito sa gintong karayom. Siguradong si mahusay na manggagamot na si Liu ang matandang iyon. Ang gintong karayom ng bodhi na iyon ay sa kaniya? Salamat sa Diyos, maliligtas ang ospital natin. Bilis, puntahan na natin siya. Xiao Jian, anong ginagawa mo rito? May nangyari bang masama sa sakit ng batang iyon? Sumama ka sa akin ngayon din. Tutulungan kita. Tutulungan mo ako? Sino ka ba sa akala mo? Kahit ako ay hindi ito masolusyonan. Siguradong matutulungan kita. Tara na, bumalik na tayo doon. May oras pa. Anong tulong ang pinagsasabi mo? Sinasabi ko sa iyo, narito ako para hanapin si Dr. Gu. Si Dr. Gu ay nag-aral pa sa ibang bansa at isa siyang magaling na doktor. Tabi riyan. Sandali, Xiao Jian. Xiao Jian, makinig ka naman sa payo ko. Ang doktor na galing ibang bansa na iyon, siya, at siguradong hindi na aabot iyon. Nakakainis ka na. Kung hindi aabot, kasalanan mo dahil sa pang-aabala mo. Gusto mo ba kaming mapahamak? Sinasabi ko sa iyo, kung may mangyaring masama, ikaw ang una kong papagbayarin. Ako? Paano ko naman gagawin iyon sa'yo? Oo nga pala, tingnan mo ang resitang ito. Sundin mo ang nakalagay rito. Siguradong gagaling ang batang iyon. Siguradong gagaling? Talaga lang ha? Xiao Jian, magsisisi ka. Magsisisi? Magsisisi. Kung naniwala ako sa mga kalokohan mo, doon lang talaga ako magsisisi. Zhang Jian, nagkamali talaga ako sa pagpili sa iyo. Bakit ko tinuruan ang isang walang utang na loob na tulad mo? Ano bang itinuro mo sa akin? Ang mga luma mong pamamaraan, ano bang silbi ng mga yon? Ako na ang hepe ng departamento ngayon at ikaw ay isa lamang ordinaryong doktor sa ospital na nag-aabang lang ng sahod. Mas magaling ako sa iyo ng 100 beses. Ang lahat ng mayroon ako ngayon ay nakuha ko dahil sa sarili kong galing. Kaya naman, huwag ka nang magpanggap na ikaw ang may gawa nito. Naiintindihan mo ba? Walang hiya ka. Anong galing ang pinagsasabi mo?
Kung hindi dahil sa pagrekomenda ko sa iyo sa harap ng direktor, paano mo makukuha ang posisyon ng hepe ng departamentong ito? Matandang hukluban, humanda ka sa akin. Tigil, tumigil kayo. Matandang Ginoo, kayo po ba ang taga Renshin Hospital na si Liu Yicheng, Doktor? Liu? Ako nga, si Liu Yicheng. Sino po sila? Matandang dalubhasang doktor. Matagal ko na kayong hinahanap. Hindi ko akalain na ang hinahanap ko ay nasa harapan ko lang pala at madali ko lang kayong natagpuan. Isa lang akong matandang tagawalis sa kalsada. Bakit niyo po ako hinahanap? Napakababa naman po ng tingin nyo sa sarili nyo. Ipakikilala ko lang ang sarili ko. Ako ang direktor ng Provincial Hospital na si Shen Huaichuan. Ngayon, ang anak ng pinakamayamang tao na si Mr. Xiang, dahil sa isang aksidente, ay malubha ang kalagayan ngayon. Alam ko pong magaling kayo sa medisina, gusto ko po sana kayong imbitahan sa ospital namin para suriin siya. Magkano po ang bayad? Kayo na po ang bahalang magsabi. Din Shen, ang provincial hospital niyo po ay isa sa mga pinakamagandang ospital sa bansa at marami kayong mga dalubhasa doon. Kung ang mga sakit na hindi nila magamot, paano ko pa iyon magagamot? Sa totoo lang po, ang grupo ni Professor Gu, hindi na nila kayang gamutin si Mr. Xiang. Kayo na lang po ang tanging pag-asa namin. Pero ako, hindi na ako isang doktor. Ako, mahusay na manggagamot na si Liu. Matagal ko nang balita ang galing nyo, dapat sa mundo ng medisina ay matagal na kayong kinilala bilang isang tinitingalang dalubhasa. Din Shen, huwag niyo po sanang mamasamain ang sasabihin ko. Sa galing ng matandang ito, kung gusto niyang maging dalubhasa sa medisina, marahil, kailangan na niyang mawala at magsimulang mag-aral muli. Sino ka at saan ka galing? Ang lakas ng loob mong questionin ang galing ni mahusay na manggagamot na si Liu? Din Shen, ako ang head ng department sa district hospital na si Jiang Jian. Ang abilidad ng matandang ito, alam na alam ko. Wala siyang silbi sa Renshin Hospital at palamunin lang siya doon habang buhay. Matagal na namin siyang sinisante. Anong ginagawa mo rito sa Provincial Hospital? Din Shen, ganito po kasi iyon. May dumating na pasyente sa amin sa emergency room at gusto ko sanang hingin ang tulong ni Professor Gu para tingnan ito. Yun naman pala. Kung ganoon, ang abilidad mo bilang Direktor Jiang ay hindi rin pala ganoon kagaling. Kailangan mo pang pumunta sa Provincial Hospital para humingi ng tulong. Noong nandoon pa si mahusay na manggagamot na si Liu, hindi ko kailanman nabalitaan na humihingi siya ng tulong dito sa amin. Din Shen, aksidente lang ang lahat. Nangyari lang ito dahil sa panggugulo ng pamilya ng pasyente. At isa pa, hindi po ako nagsisinungaling. Sa galing ng matandang ito, pwede siyang tumingin ng ubo o sipon at okay na yon. Pero para sa tulad ni Mr. Xiang na may malubhang sakit, siguradong hindi niya iyang kaya. Sa tingin ko, dapat nang itapon sa labas ang manlolokong ito. Jiang Jian, wala kang karapatang maging isang doktor. Kahit ang simpleng moralidad ay wala ka. Tanungin kita, si mahusay na manggagamot na si Liu ba ang tunay mong guro? Guro? Huwag mo akong patawanin. Isang tao na puro salita lang. Mas magaling pa nga ako sa kanya. Anong karapatan niya para maging guro ko? Tumahimik ka. Wala na akong sasabihin pa sa iyo. Dr. Liu, bilang kinatawan ng buong ospital, nakikiusap po akong tulungan niyo kami. Kapag may nangyaring masama kay Mr. Xiang, magagalit ang pinakamayamang tao sa syudad at hindi na makakatanggap ng puhunan ng ospital namin. Maliit na bagay lang iyon, pero kung hahantong ito sa pagsasara ng buong ospital, maraming pasyente ang mawawalan ng mapupuntahan, ito ang mas malaking problema po. sige, Din Shen. Dahil nagtitiwala kayo sa matandang tulad ko, payag ako. Sasama po ako sa inyo para tingnan siya. Mabuti naman. Alam ko pong kayo, Dr. Liu, ay palaging nagmamalasakit sa mga pasyente at hinding-hindi nyo hahayaang mawala ang buhay ng mga inosente. Mabuti pa ay lumakad na tayo. Hinto. Matandang hukluban, kahit ang grupong pinamumunuan ni Professor Gu na pinakamagaling na pangkat medikal sa bansa ay nagsabing wala ng lunas ang sakit na iyan. Sa kakarampot mong kaalaman, tingin mo ay mapapagaling mo yan? Tama na. Tao, guard. Ang walang utang na loob na bastos na ito, palayasin niyo siya. Matanda, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Basurero ka na lang ngayon at wala ka man lang lisensya sa pagdodoktor. Kapag hindi na naligtas ang pasyente, sino ang mananagot? Ikaw ba o ang buong ospital? Ito ang huli kong sasabihin. Ano man ang maging problema, akong si Shen Huaichuan ang mananagot sa lahat. Alis! Aray! Bitiwan mo ako? Shen Huaichuan, magsisisi ka. Kapag may nangyaring masama sa pasyente, lagot kayong lahat. Dr. Liu, kapag napabuti niyo na ang lagay ni Mr. Xiang, bakit hindi po kayo manatili rito sa ospital ng probinsya? Eksakto, dito sa ospital namin, kulang pa kami ng isang vice director. Tingnan muna natin ang pasyente. Ah, sige po. Dr. Liu, dito po tayo. Din Shen,
Emergency room ito? Bakit ka basta-basta nagpapasok ng kung sino rito? Siya po ay si Dr. Liu, nakakaretiro lang sa Renshin Hospital. Gusto ko siyang hinga ng tulong para gamutin si Xiang Nan. Nako, Din Shen, akala ko naman kung sino na ang dinala mo, akala ko ay isang dakilang dalubhasa. Iyon pala, isang matandang retirado lang pala, mula sa maliit na ospital. Ano naman kung retirado na siya? Naniniwala ako sa galing ni Dr. Liu sa panggagamot. Siguradong mapapagaling niya si Xiang Nan. Isang hindi sikat na doktor, at galing sa isang maliit na ospital, ano bang magagawa ng isang tulad niya? Professor Gu, ngayon po, maaari po bang tumabi kayo? O kaya naman ay bilisan niyo ang operasyon at gamutin si Xiang Nan. Kung hindi, wag na kayong magsalita ng kung ano-ano rito. Baka maabalan niyo pa ang panggagamot ni Dr. Liu. Xiao Nan. Kumusta na ang anak ko? President Xiang, siya po si Dr. Liu. Napakagaling niya, maituturing siyang henyong doktor. Ngayong araw, sadya ko siyang inanyayahan dito para gamutin si Xiang Nan. Ikaw, kaya mo bang mapagaling ang anak ko? Anong henyong doktor? Isa lang siyang retiradong matanda, na mukhang tagalinis lang ng kalsada. Naglilinis nga ako ng kalsada, pero bago iyon, sa Renshin Hospital, ay nagtrabaho ako ng 40 taon. President Xiang, si Dr. Liu ay hinahangaan sa Renshin Hospital. Maganda ang reputasyon niya, lahat ng pasyenteng ginamot niya ay siguradong gumagaling. Renshin Hospital? Hindi man lang iyon kabilang sa mga nangungunang ospital. Samantalang ako, sa sikat na universidad nagtapos. Napakaraming iba't ibang sakit na ang nagamot ko. At ako mismo ay hindi makapagsasabi na kaya kong 100% mapagaling ang pasyente. Sino ka ba sa akala mo? Ako po ay hindi nakapag-aral sa ibang bansa. Kung ganoon ay wala ka palang mapagmamalaki. Bakit ka naglalakas loob magsalita ng ganyan? Ngunit, 2 taon pa lang ay pamilyar na ako sa mga gamot. 5 taon ay marunong na sa karayom. 10 taon ay nagsimula ng sumuri sa mga pasyente. Noong 30, nakagawa na ako ng sariling paraan ng pagsusuri. At sa edad na 40 ay sinubukan ko ng lahat ng uri ng halamang gamot. Hanggang ngayon, mayroon na akong halos 50 taon ng karanasan sa klinika. Hanggat may hininga pa ang pasyente, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang muli siyang iligtas mula sa kapahamakan. Ay naku, ang ganda pakinggan ng sinasabi mo. Alam naman nating lahat na ang acupuncture sa tradisyonal na panggagamot ay isa lamang panloloko. Kung panloloko man iyan, kailangan niyo muna po akong payagang tignan. Sir President Xiang, pabayaang sumubok si Dr. Liu. Kung hindi pa siya kayang gamutin ni Dr. Liu, baka tuluyan nang mawala si Mr. Xiang. Manahimik ka. Sinong nangangahas na sumumpa sa anak ko? Sinasabi ko sa inyo, kahit sino man sa inyo, basta't mapagaling ang anak ko, ay ituturing na napaka-importanteng panauhin ni Pamilya Xiang. Ano mang pabor ang hilingin ninyo, ibibigay ko yan sa inyo. Subalit, kapag hindi nyo napagaling ang anak ko, kayong lahat, ay dapat parusahan kasabay niya. Matandang hangal, parang naghahanap ka na talaga ng sarili mong kapahamakan. Ang bakal sa loob ng katawan ni Mr. Xiang ay dati nang nakaipit sa maraming daluyan ng dugo. Ngayong lumipas na ang mahabang oras, kapag tinanggal ang bakal na iyan, siguradong wala na siya. May natuklasan ba si veteranong banal na manggagamot na si Liu? O baka dahil sa tanda ay nakatulog na siya? Alam ko na ang kalagayan ni Gneng, Xiang Nan. Masyadong maselan ang kinalalagyan ng bakal, bagamat hindi nito tinamaan ang mga organo. Mas marami namang daluyan ng dugo ang naipit nito. Kapag tinanggal ang bakal, si Mr. Xiang ay mawawalan ng labis na dugo at hindi na makakaligtas. Tunay ngang isang magaling na manggagamot si Dr. Liu. Sa ilang tingin pa lang, ay nalaman na agad ang sanhi. Ano naman kung nalaman niya? Baka nga kayong mga kasama niya ay sinabihan na siya kanina tungkol sa lagay ng pasyente. May paraan ba para magamot siya, Dr. Liu? Anong magagawa niya? Ang koponan ko ay binubuo ng mahigit 20 eksperto mula sa ibang bansa. Ilang araw at gabi na kaming nagsusumikap, pinag-aralan ang libo-libong paraan ng operasyon, pero wala pang nagtatagumpay. Walang nangyari. At siya?
Sino ba siya para makagawa nito? Manggagamot daw, pero hanggang diyan lang naman ang kaya. Sir President Xiang, tulad ng sabi ni Dr. Gu, ang sitwasyon ni Mr. Xiang, sa tingin, ay parang wala nang ang magagawa. Pero, ang isang tulad ni Xiang na ikot na karayom ng body, ay kayang lutasin iyan. Sa tindi ng tinamo niyang pinsala, mapapagaling pa ba si Siyam? Naikot na karayom ng body. Bagaman ang paraan ng paggamot ay masyadong komplikado at mangangailangan ng mahabang panahon para makarecover, mabuti na lang at ligtas na siya sa panganib. Sige, Dr. Liu, kung mapapagaling mo talaga ang anak ko, kahit anong hilingin mo, ibibigay ko sa iyo. Ang magligtas ng buhay, ang tunay na tungkulin naming mga doktor. Wala po akong hinihinging kapalit. Ang kasinungalingan mong iyan ay kayang-kaya mong sambitin ng diretsyo nang walang kaabog-abog. Ang guro ko ay ang dean ng mga medikal na paaralan sa buong bansa. Ang operasyong gaya ng kay Mr. Xiang ay hindi man lang niya sinubukang gawin. Ikaw? Sino ka sa tingin mo para magyabang? Ang dahilan kung bakit hindi niyo magawang operasyon ay dahil lamang naiipit ng bakal ang maraming ugat. Kapag hindi na kontrol ang pagdaloy ng dugo at may sumablay na isa, ay siguradong si Mr. Xiang ay mawawala na. Tama, dahil naiipit ng bakal ang mga ugat, maliit man o malaki. Sa oras na hugutin ang bakal at magkaroon ng kahit maliit na pagkakamali o may isang ugat na hindi naagapan, ang lahat ng mga ugat ay dudugo at sapat na iyon para mapahamak siya. Dr. Liu, talaga bang may paraan ka para makontrol ang lahat ng mga ugat na iyon? President Xiang, sa sitwasyong tulad ng kay Mr. Xiang, para sa mga nag-aral pa sa ibang bansa ng mga surgeon, maaaring ito ay napakahirap. Pero para sa aming gumagamit ng tradisyonal na panggagamot, karaniwan na lamang ito. Napakadali lang. Kailangan lang mag-acupuncture sa paligid ng sugat ng pasyente upang harangan ang daloy ng dugo. At pagkatapos, sa pinakamabilis na paraan ay hugutin ang bakal sa paraang mababawasan ang matinding pinsalang maidudulot ng bakal sa katawan para maisalba ang buhay ng pasyente. Akupunktura? Matanda. Saan mo naman nakukuha ang tiwala mo sa sarili? Bakit mo naman naisip na sapat na ang ilang karayom para pigilan ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat? Kung nagkakamali lang pala ang iyong malabong paningin at may isang ugat na hindi mo naasikaso, sa palagay mo ba ay bibigyan ka pa ng pagkakataon sa buhay ni Mr. Xiang na sumubok sa ikalawang pagkakataon? Dr. Liu, gaano ka kasigurado rito? Totoo naman po. Tama po ang sinabi ni Dr. Gu. Kung mas bata lang ako ng 10 taon, siguradong sigurado po ako. Pero sa ngayon, nasa 70% pa rin ang kasiguruhan ko. 70%? Salamat sa Diyos. Maliligtas pa si Xiang Nan. Mabuti naman po. President Xiang, pabilisin mo na kay Dr. Liu ang paggamot kay Xiang Nan at pagkatapos ay hugutin ang bakal. Sandali po, hindi iyan pwedeng hugutin. President Xiang, hindi niyo po kasi alam, ang paggamit ng ginintuang karayom sa mga ugat ay bihirang ginagawa. Isang maling galaw lang ay maaaring maging sanhi ng maagang pagputok ng ugat. Kapag nangyari iyon. Paano ngayon yan? Tama po. Totoong napakasalimuot ng mga ugat ng tao. At higit pa doon, ang sugat ni Mr. Xiang ay nasa malapit sa bahagi ng puso. Kung hindi natin sisimulan ng panggagamot, papanoorin mo na lang ba si Mr. Xiang na mawala ng ganoon na lang? Huwag kang manakot ng ganyan dito. Dahil kay Mr. Xiang, sa tulong ng aking agresibong paraan, ang kondisyon ni Mr. Xiang Nan ay naging maayos na. May sapat pa tayong oras para mag-isip ng ibang paraan. Sa pinakamalalang sitwasyon, pwede tayong pumunta sa ibang bansa para magpagamot. Akala mo ba ay aabot pa iyon? President Xiang, huwag ka na pong mag-atubili. Xiang Nan. President Xiang, kailangan nyo na pong magdesisyon agad. Sa sitwasyong ito ni Mr. Xiang, kung hindi pa sisimulan ang pag-akupunktura para mahugot ang bakal, posibleng tuluyan na siyang mawala. President Xiang, akong si Liu Yicheng ay sumasaksi sa iyo
na kapag hindi ko siya napagaling, ako na mismo ang parusahan nyo. Sige, maniniwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Pero tandaan mo ito, kapag may nangyaring masama sa anak ko, ikaw, pati na ang buong ospital, ay mawawala na sa mundong ito. Bilis, bilis. Hindi ako makapaniwala. Kaming mga nakatapos sa mga sikat na universidad sa ibang bansa na mga eksperto at propesor, ay tatalunin lang ng isang matandang retirado galing sa isang mumurahing ospital. Sa katunayan, wala talagang tumulo. Napakahusay. Nagtagumpay tayo. Ito ang sinasabing siyam na ikot na karayom ng Bodhi. Talagang kahanga-hanga ito. Dati ako nakakita sa isang sinaunang aklat ng medisina tungkol sa siyam na ikot na karayom ng Bodhi. Ang gumagamit ng karayom ay kailangang harangan ang Shenke, Shawan at Juke sa mga malalaking ugat upang pigilan ang pagdaloy ng likido sa parteng iyon. Napakahirap gawin ng teknik na ito. Hindi lang kailangang maging maingat na maingat, kundi kailangan din ng matinding kaalaman sa istruktura ng katawan ng tao. Isang maliit na pagkakamali lang ay magdudulot ng malaking kapahamakan. Nabalitaan ko na ang lihim na teknik na siyam na ikot na karayom ng body na ito ay matagal nang nawala. Hindi ko akalain na nasa kamay pala ito ni Dr. Liu. Isa ka talagang mahusay na manggagamot. Maging ang lihim na teknik na matagal nang nawala ay alam na alam mo. Hindi ito maaari. Ilang pirasong gintong karayom lang, paanong nagagawa nitong harangan ang napakaraming ugat na ito? Hindi iyan kayang gawin ng tao. Hindi maaari. Professor Gu, sinabi ko na sa iyo na ang galing ni Dr. Liu sa medisina ay pinakamahusay, higit pa sa kaya mong isipin. Mabuti, sige. Basta't maging matagumpay ito, ang anumang kailangan ni Dr. Liu ay tiyak na ibibigay ko. At saka, ang 10 bilyong dolyar na pamumuhunan para sa ospital ay ibibigay ko ng buo. Sa susunod, ang lahat sa ospital ng probinsya ay ako na ang bahalang mag-asikaso. Salamat po, President Chiang. Isa lamang siyang matandang retirado sa isang sirang ospital, paano siya magkakaganoon? Sabi ko na nga ba? Sa pamamagitan ng ilang pirasong karayom, paano nito mapipigilan ang ganito karaming ugat? Kahit pa mapigilan mo ang daloy, ano naman? Masyadong matagal na nawalan ng dugo ang puso, kahit sino pa, ay hindi na siya maililigtas ngayon. Xiangnan, anak ko. President Chiang, huwag mong istorbohin si Dr. Liu. Shen Huaichuan, anong sinabi mo sa akin? Nagmalaki ka pa noon. Sabi mo isa siyang mahusay na doktor. Niloko mo ako. Hindi kita niloloko. President Chiang, magtiwala ka kay Dr. Liu, siguradong magagawa niya ang paraan. Huwag kang mag-alala, magtiwala ka lang. Ano ang sabi ko sa inyo? Ang manlolokong ito ang dahilan kung bakit nawala ang pasyente. Ito ang resulta ng inyong katigasan ng ulo. Ang nakahiga riyan ay wala ng buhay. Nakakaawa si Mr. Xiangnan, isang mahusay na binata na wala lang sa kamay ng peking doktor na ito. Tumahimik ka na. May tao ba riyan? Silang tatlo. Ang mga salarin na nanakit sa anak ko. Hulihin niyo sila. Huwag kayong magulo. Isang karayom na lang ang kailangan.
Gusto niyo ba talagang masayang ang lahat ng ginawa natin? President Chiang, gusto mo ba talagang habang buhay na hindi na magising ang anak mo? Walang silbi kang doktor. Bitawan mo agad ang anak ko. Kung hindi, pagbabayarin kita. President Xiang, pwede ba? Kumalma ka muna? Umalis ka sa daan ko. Director, director. Tatapusin kita. Gising na siya. Paano ito naging posible? Xiangnan. Gising ka na ba? Xiangnan. Papa. Gising ka na? Napakabuti naman. Sa laki ng sugat na iyan, at sa pagtigil ng kaniyang puso, paanong nagawa pa niyang bumuti? Ang pagtigil ng kaniyang puso ay dahil sa baradong daluyan ng enerhiya sa sandaling matanggal ang mga karayom para dumaloy ang ginhawa sa buong katawan, ay kusa na siyang magigising. President Xiang, malakas pa ang inyong anak. Panahon na lang ang kailangan para siya ay gumaling. Pa, maayos na po ako. Xiangnan, binabati kita. Hindi ko inakalang alam pala ni Dr. Liu ang ganitong klaseng luma at tagunang kakayahan. Hindi nga ako nagkamaling magtiwala sa kaniya. Dr. Liu, pasensya na po. Nagkamali ako ng husga sa inyo kanina. Salamat kay Dr. Liu dahil iniligtas mo kami sa kapahamakan. Mula nang mangyari ang aksidente sa aking anak, parang may mabigat na pasanin ng aking kalooban araw-araw. Hindi ako makakain o makatulog ng maayos. Ngayong araw na ito, dahil sa inyo, ay nailigtas ang buhay ng aking anak. Kayo po ay tunay na isang himala na dumating sa amin. Hindi po ako karapat-dapat. Nauunawaan ko po ang inyong nararamdaman. Ang gumamot at tumulong sa may sakit ay tungkulin talaga ng isang doktor. Huwag na po kayong magpasalamat. Hindi. Iniligtas niyo ang buhay ng aking anak. Kayo ang aming malaking tagapagligtas. Ang kakaiba talaga ng paggamot ng tradisyonal na medisina, talagang nagawa siyang pagalingin? Baka naman pansamantalang lakas lang iyan bago siya tuluyang mawala. Tumahimik ka na nga. Huwag mong pagsalita ng masama ang anak ko. Tumahimik ka. Huwag mong pagsalitaan ng masama ang anak ko. President Xiang, kumalma po kayo. Ang ganitong uri ng tao ay hindi dapat kinakausap ng matagal, dapat sa kaniya ay pinalalayas na agad. Professor Gu, maaari na kayong umalis ngayon. Idinedeklara ko na ang ating pagtutulungan ay tapos na rito. Paano naman ang bayad sa amin? Bayad? Ikaw ba ang nagpagaling kay Xiangnan? May mukha ka pang humingi ng bayad? Nananaginip ka ng gising. Sige, humanda ka sa akin. Sige lang. Ang tunay na doktor ay nagliligtas sa mga tao. Ako, si Xiang Donglai, ay hangang-hanga sa inyo. Wala po iyon. Trabaho ko lang po. Eto, 20 milyong dolyar para sa inyong serbisyo. Wag po, wag po. Hindi ko po matatanggap yan. Malaki ang utang na loob namin sa inyo para kay Pamilya Xiang. Ito ay munting pasasalamat ng aming buong pamilya sa inyo. Dr. Liu, tanggapin niyo na po ito pakiusap. Hindi po. Ito, masyadong malaki ang perang ito. Hindi ko po talaga iyan pwedeng tanggapin. Talagang hindi ko matatanggap. Paano naging malaki yan? Iniligtas niyo ang buhay ng anak ko. Sa totoo lang, kulang pa nga yan. Wag po. Hindi ko po talaga pwedeng kunin ang perang iyan. Ang gamutin ang mga pasyente ay sadyang tungkulin naming mga doktor. Pero, President Xiang, mayroon po ba kayong 100 dolyar? meron po. Mayroon akong 300 dolyar dito. Sandali lang po.
Ito ay para sa inyo. Ano pong ibig niyong sabihin? Ito ang kukunin kong bayad sa serbisyo ko. Ha ha ha. Napakabuti ng inyong puso, sir. Kayo na nga ang pinakamagaling na doktor sa buong bansa. Dr. Liu? Nais niyo po bang manatili muna rito? Personal po akong maghahanda ng piging para sa inyo. Salamat na lang po, Din Shen. Ipinagpapasalamat ko po ang inyong imbitasyon. Pero ang pasyente sa panig ni Zhang Jian ay hindi ko pwedeng pabayaan. Kailangan ko na pong bumalik para tignan siya. Sa ibang araw na lang, magkita na lang po tayong muli. Sige, mauuna na po ako. Paalam po. Dr. Liu? Aalis na ako. Aalis na. Dr. Liu. Zhang Jian, walang hiya ka. Basta-basta ka na lang nagbibigay ng gamot. Gusto mo bang saktan ng anak ko? Ay naku, tulong, tulong. Wala bang tutulong sa amin para makakuha ng hustisya? Vice Director! Alam mo pa palang bumalik, ha? Ngayon, ang buong ospital ay, dahil sa kalokohang ginawa mo, ay talagang nagkakagulo na. Saan ka ba galing? At nawala ka ng matagal? Ha? Nasaan na ang ekspertong pinapahanap ko sa iyo? Ang eksperto po. May mahalagang lakad kaya hindi nakapunta. Ano? Hindi ko nakasalanan yon. Ang may gawa nito ay ang matandang Liu na yon. Siya ang nagpigil sa eksperto. Wala akong kinalaman doon. Liu Yicheng? Bakit ka nandito? Matandang walang hiya ka. Hindi pa kita napapagbayad? At ikaw pa ang may lakas ng loob na pumunta rito, ha? Anong ginagawa mo? Direktor, naparito po ako para tingnan ang kalagayan ng bata. Kumusta na ang sakit niya? Anong lagay niya ngayon? Hi. Wala kang pakialam. Pasyente ko siya. Xiaobo. Xiaobo. Tulong. May makakarinig ba sa akin? Wala na yata ang anak ko. Xiaobo. Xiaobo. Tulong. Hindi na maayos ang lagay ng anak ko. Direktor, payagan niyo na po akong tignan siya. Hindi pwede. Anong magagawa ng direktor? Isa lang siyang matandang walang alam. Paano kung ang pasyente ay lalong? Zhang Jian. Ito ba ang tamang oras para sabihin iyan? Ha? Ang sakit ng batang iyon, kung magpapatuloy pa ito at may mangyaring masama, kaya mo bang panagutan iyon? Ako. Director, nagtatrabaho na po ako sa ospital ng Rensin ng mahigit 40 taon. Pakiusap, hayaan niyo na po akong tignan ang batang iyon. Nasa lalay dito ang buhay, Direktor. Sige na nga. Nasa panganib na ngayon ang pasyente. Kailangan na nating sumubok sa anumang paraan. Dr. Liu, dapat mong gawin ang lahat ng makakaya para magamot siya. Nasa lalay dito ang 60 taong pundasyon ng ospital ng Rensin. Direktor, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Sige, halika na. Sige po. Nandito na ang gagamot. May mukha ka pang ipakita rito. May mukha ka pang humarap dito? Piniperwisyo ng estudyante mo ang anak ko. Mga kampon kayo ng masama. Nasaan si Zhang Jian? Palabasin mo siya. Palabasin mo ang taong iyan. Kapag may mangyaring masama sa anak ko, pagbabayarin ko siya. Ikaw, Zhang Jian, anong klaseng panggagamot ito? Gumastos kami ng malaki para magpagamot tapos ganito ang mangyayari. Gusto mo ba kaming tuluyang sirain? Kumalma po kayo. Ang kalagayan ng anak niyo sa ngayon, kailangan po nating maging mahinahon. Nandito na si Doc Liu Yicheng. Naparito siya para sagipin ang anak niyo. Bawat minutong mawala, ang sakit niya ay lalubha bawat sandali. Critical po ang sitwasyon ngayon. Totoo po, ma'am. Hayaan niyo po akong tingnan ng bata. Napag-aralan ko na ang napakaraming dokumento tungkol dito. Makinig po kayo. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang lahat. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Naloko na ako nung una. Ma'am, ganito na lang. Kapag hindi ko napagaling ang bata, kahit anong parusa ang gawin niyo, tatanggapin ko. Pero, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Nasubukan ito. Bigyan natin ang bata ng pagkakataon. Pakiusap po. Tama po yon. Sa ngayon, ang makakasagip sa anak nyo
ay walang iba kundi si Dr. Liu. Napatalsik na sa trabaho ang Liu Yicheng na ito dati? Kaya niya ba talaga? Masyadong malala ang sakit na ito? Hindi ito magiging madali. Sus, isang hamak na matanda lang yan. Kahit ako na isang department head ay hindi ito magamot. Bakit ba siya nagmamarunong? Bigyan mo ako ng pagkakataon, panoorin mo ang mangyayari. Totoo yan? Tingnan mo ang tapang ng nanay na iyon. Kung hindi magamot ni Liu Yicheng ang pasyente, siguradong mapapahamak siya ng husto. Ano namang pakialam natin? Siya mismo ang nagpipilit na magmarunong, hayaan niyo siya. Tama na, manahimik na kayong lahat. Hindi nyo ba nakikita ang sitwasyon natin ngayon? Ngayon dapat tayong buong ospital ay nagkakaisa? Tapos yan pa ang mga sasabihin nyo? Anong mapapala natin dyan? Gusto nyo ba na ang ospital ay magsara ng maaga? Ma'am, hindi na ito pwedeng ipagpaliban pa. Sige. Sige na nga. Kapag hindi nyo napagaling ang anak ko, paparusahan ko. Kayong lahat ng matindi. Sige. Director, pwede po ba akong makahingi ng makakatulong? Sige. Kumuha kayo ng 2 caregiver. Halika, hawakan mong mabuti ang itaas na bahagi ng katawan niya, huwag mo siyang hahayaang gumalaw. Ikaw naman sa may binti. Liu Yicheng, pakiusap. Gawin mo ang lahat para mapagaling siya. Aray, ang sakit, aray! Sandali, tumigil kayo. Aray! Hoy, tumigil kayo. Kumalma po kayo. Hindi kayo pwedeng mangabala. Kritikal ang sitwasyon ngayon. Anong klaseng panggagamot ito? Tingnan nyo ang anak ko, sobra na ang sakit na nararamdaman niya. Tumigil na kayo. Bitawan nyo ako. Magpakalma po kayo. Hindi ko sana kayo pinagkatiwalaan. Ang matandang Liu na ito ay guro ni Jiang Jian siguradong. Katulad lang siya ng kaniyang estudyante. Isa lang siyang peking doktor. Gusto niyang mapahamak ang anak ko. Aray! Masakit! Nanay, tulong! Ikaw na matandang ito. Tumigil ka. Ikaw na peking doktor. Masakit! Yan na nga. Sinasabi ko na nga ba? Kung hahayaan nyo lang siyang gawin yan, mababang karote ang ospital na ito sa lalong madaling panahon. Tama na, manahimik ka. Kritikal na sandali ito ng panggagamot, huwag kayong mga bala. Masakit! Ang ospital ninyong ito ay mapagsamantala. Siguradong magsasara rin kayo. Aray ko, aray! Bitawan mo ako. Ikaw. Aray ko po! Anak ko. Anak, sabayan mo ako sa paghinga ng malalim. Mama, nadighay po ako. Mas gumaan na ang pakiramdam ko at hindi na masakit ang tiyan ko. Mabuti naman kung hindi na masakit, salamat sa Diyos. Dr. Liu, masyadong nadala ng emosyon ang sasabi ko kanina. Isa po kayong henyong doktor. Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Ma'am, pareho naman tayong magulang, kaya naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Salamat po. Pero Dr. Liu, bakit po ba naging ganito ang lagay ni Xiaobo? Ganito kasi iyon. Ito ay dahil sa hindi balansing emosyon na nagdudulot ng bara sa daloy ng hangin sa loob at nagpapalaki sa tiyan, kaya kailangang dumaan sa tulong ng iba upang mailabas ang naimbak na hangin. Ang sakit na ito ay may pagka-espesyal. Hindi lang basta-basta pwedeng uminom ng kung anong gamot dahil kapag maling gamot ang naibigay, maaari lamang itong lumala. Kaya pala nung uminom si Xiaobo ng gamot na galing kay Jiang Jian, lalong naging malubha ang kalagayan niya pagkatapos. Dahil sa Jiang Jian na iyan, dahil sa maling gamot na binigay niya, napahamak ang aming si Xiaobo at muntik nang mapahamak ng tuluyan. Hindi po ako yon. Tinuruan lang niya ako. Lakas ng loob mong hamakin si Dr. Liu. Hindi mo deserve ang ganito kabait na master. Ma'am, kapag nakauwi na ang bata, siguraduhin mong regular ang pagkain niya, tulungan siyang pakalmahin ang kanyang loob, at dahan-dahang magiging maayos ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. Susunod po ako sa payo ng doktor.
Old Liu, hindi ko akalain na makalipas ang maraming taon ay napakahusay pa rin ang iyong kakayahan sa paggamot. Hindi pwedeng wala ka sa aming ospital. Kailangan mong bumalik para tumulong. Ang posisyon ng director ay huwag na nating ibigay sa batang si Zhang Jian. Ikaw na lang ang kumuha nito. Hindi po. Director, nakikita mo namang matanda na ako. Ang gusto ko lang ay makahanap ng lugar kung saan makakagamot ako ng maayos. Hindi ko po talaga kayang maging director. Napakumbaba mo naman. Hahaha. Napakalawak talaga ng isipan ni Master. Kaya itong director na ito ay ako pa rin ang... Tumahimik ka. Kahit na hindi ito tanggapin ni Dr. Liu, ay hindi ito mapupunta sa iyo. Sa sama ng ugali mong iyan, ngayon ay ipinapahayag ko na. Tinatanggalan na kita ng lisensya sa panggagamot at tatanggalin na rin kita sa ospital ng Rengsin. Simula ngayon, umalis ka na, layas. Hindi ko akalain na matapos ang lahat, ay babalik pa rin ako sa Rengsin Hospital. Lola, sa buong buhay ko, ay panggagamot lang sa mga tao ang tanging pangarap ko. Hay, kung mas marami pa akong matutulungang tao, ako ay kontento na. Hello? Sino po sila? Dr. Liu, ako ito. Ako ang direktor ng Provincial Hospital na si Shen Huaichuan. Oh, si Dean Shen pala. Ano pong maipaglilingkod ko? Ganito iyon. Ang Provincial Hospital namin, bukas ay magsasagawa ng isang expert seminar. Gusto po kitang imbitahan para dumalo. Pero sa expert seminar na gagawin nyo, ako na nag-aaral ng Chinese medicine, anong gagawin ko roon? Pangunahin ay para sa lahat na suriin ang ilan sa mga pinakamahirap na kaso sa medisina. Napakahusay niyo po. Kaya kung makakapunta kayo para magturo, ito ang magiging pinakamaganda. Sana ay hindi kayo tumanggi, dahil ito rin ay para sa pagkatuto ng lahat at para sa kontribusyon sa ating medisina. Sige, pupunta ako bukas. Sige po, paalam. Welcome po sa ating mga eksperto sa medisina. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang mga problema sa panganganak at tatalakayin natin ito ng magkasama. Bukod pa roon, nag-imbita rin ako ng isang espesyal na guro para magpaliwanag sa inyong lahat. At ngayon, atin pong batiin si Liu Yicheng. Dr. Liu. Sino ba ang taong ito? Hindi ko matandaan kung saang malaking ospital nagtatrabaho ang taong iyan. Ngayon ko lang siya nakita. Mukhang seryoso si direktor sa kaniya. Dahil pinapagsalita siya rito, baka naman isa siyang eksperto at propesor na galing sa ibang bansa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ikinagagalak ko po na makasama kayo ngayong araw. Professor Liu? May tanong ko lang, saang ospital ka ba nagtatrabaho? Bakit parang hindi man lang namin narinig ang pangalan mo? Hindi po ako nagtatrabaho sa malaking ospital at hindi rin po ako sikat na propesor. Isa lamang po akong clinical traditional Chinese doctor mula sa isang maliit na klinika. Dr. Liu, ang tinatalakay natin ngayon ay ang matagal ng problema ng medical community tungkol sa mahirap na panganganak. Bilang isang TCM practitioner, anong ituturo mo sa amin? Talaga bang naniniwala ka na sa pag-inom lang ng mga damo ay mailalabas na ang bata? Sandali. Dean Shen, naiintindihan ko po kayo. Sa totoo lang, ang tradisyonal na panggagamot ay hindi tulad ng iniisip nyo na limitado lamang. Hindi lang ito nakabase sa mga halamang gamot, marami pa itong iba't ibang pamamaraan ng panggagamot. Kaya naman po, dahil sa haba ng kasaysayan nito, tiyak na mayroon itong sariling halaga at kagalingan. Hindi namin gustong makinig sa ganyan. Nagtipon ng mga eksperto rito para pag-usapan ng solusyon. Sa okasyong gaya nito, kung saan isang hindi kilalang doktor ang magsasalita sa amin, parang hindi naman yata tama. Dean Shen, mukhang hindi po sila interesadong makinig. Huwag na lang siguro akong tumuloy ngayong araw. Hindi lang nila alam ang galing nyo. Ayos lang yan. Kakausapin ko sila uli. Diyos ko! Ang pasyente sa kama na 1090 manganganak na.
Magsilang na ang pasyente sa kama number 1090. Anong nangyayari? May meeting tayo. Sa ganitong sitwasyon, dapat sa obstetrics doctor ka pumunta. Anong ginagawa mo rito? Espesyal po ang kaso ng pasyente ngayon. Hindi na po alam ng mga obstetrics doctor ang gagawin. Nabalitaan po nilang may meeting ang mga eksperto rito. Kaya pinapunta po nila ako rito para humingi ng tulong. Anong nangyari? Manganganak na po ang pasyente sa kama 1090. Masyado pong malaki ang sanggol at baliktad pa ang posisyon nito. Delikado po ang sitwasyon. Baka mauwi ito sa mahirap na panganganak at malakas na pagdurugo. Sa sitwasyong iyan, bakit pa kayo nagdadalawang isip? Ihanda nyo na agad ang cesarean section. Hindi naman po sa ayaw namin. Ang pasyente po mismo ang ayaw magpa-opera. Ano? Ayaw niya? Opo. Natatakot daw po ang pasyente na magkaroon ng peklat, kaya kahit anong mangyari ay ayaw niyang magpa-opera. Ipakita mo ang daan, titingnan namin. Dr. Liu? Bakit po? Sumama ka na rin sa amin. Sige po. Sa ganitong kaso, anong gagawin niya roon? Wala rin naman siyang maitutulong doon. Sasayangin lang niya ang oras nating lahat. Kami na lang ang pupunta. Bakit kailangan pa niyang sumingit? Napakagaling ni Dr. Liu sa medisina. Kung sakali mang magkaproblema, sa oras ng pangangailangan, maaari siyang makatulong. Wala kayong alam? Dr. Liu? Tayo na po. Sige, tara na. Siya po ang pasyente na kahit anong gawin ay ayaw talagang pumayag sa cesarean. Masyado nang delikado ang sitwasyon. Ayaw kong magpa-opera. Gusto ko ng normal delivery. Masyadong malaki ang bata at baliktad ang posisyon. Imposible na ang normal delivery. Kapag nagkamali, maaaring mawala ang magina. Tama siya. Kailangang ihanda na agad ang cesarean section. Imposible. Hindi maaari. Sinabi ko nang hindi ako magpapa-opera. At hindi talaga. Gagawin niyo lang yon kapag wala na ako. Isa akong tanyag na artista. At kung magkakaroon ako ng peklat, maapektuhan ang karir ko, mas mabuti pang matapos na lang ang buhay ko. Nagbibiro ba kayo? Napakadelikado ng posisyon ng bata. At kung sakaling maipit ang ulo ng sanggol na magdudulot ng kakulangan sa oxygen, hindi lang ang bata, kundi pati kayong dalawa ay maaaring mapahamak ng tuluyan. Bukod pa roon, malaki ang bata. At sa ganitong sitwasyon, kung pipilitin nating ilabas siya ng normal, parang naghahanap na lang kayo ng sariling kapahamakan. Dr. Liu? Ano po ang tingin nyo? Anong silbi ng pagtatanong sa kanya? Sa ngayon, nagsisimula na ang pag-contract ng kanyang sinapupunan at hindi na talaga maaari na gamitan ng puwersa mula sa labas upang baguhin ang posisyon ng bata. Ang operasyon sa tiyan ang tanging pagpipilian natin. Doktor, kumusta po ang lagay ng pasyente? Hindi po ito maganda. Ang mungkahi po namin, pumirma na agad at ihanda ang operasyon. Kung hindi, ang pasyente at ang bata ay parehong nasa malubhang panganib. Hindi. Ilang beses ko bang kailangang sabihin? Sabi ko hindi ako magpapa-opera, kaya hindi talaga. Mas mabuting magpa-opera na kayo. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa peklat. Ilang beses ko ba itong sasabihin? Sabi ko ilalabas ko siya ng normal, kaya natural dapat. Gusto kong manganak ng normal. Huwag na kayong mag-atubili. Sa bawat segundong lumilipas, nadaragdagan ang panganib. Sige po, kung talagang wala ng ibang paraan, ita po iyong operasyon na po ang gawin? Operasyon ang operasyon. Gagawin niyo lang ang operasyon kapag wala na ako. Napakagulo mo naman. Kapag nagpatuloy ito, anong mangyayari sa atin? Ang buhay ay hindi biro. Buhay mo ang nakataya, iyan ang katotohanan. Kung ayaw mong sumailalim sa operasyon, mapapahamak ka lang. Hindi maaari, Director. Mag-isip pa po kayo ng ibang paraan. Sa sitwasyong ito, ang tanging maibibigay ko na payo ay ang magpa-cesarean section. Pero dahil ayaw talaga ng pasyente, ang ospital namin ay wala ring magagawa. Tinshen, Sige. sa totoo lang, mayroon akong paraan. Ano namang paraan ang mayroon ka? Gipit na tayo sa oras? Imposible naman na matapos mong magpakulo ng gamot at ipainom, ay lalabas na agad ang bata? Sa lagay na ito, para hindi mahirapan sa panganganak, kailangan talaga ang operasyon. Isang peklat lang naman iyon, di ba? Bakit kailangan pang palakihin? Anong ibig mong sabihing peklat lang iyon? Ito ang bunga ng lahat ng pinaghirapan ko sa trabaho. Ang karerang ipinagmamalaki ko.
Hindi ako pwedeng maoperahan. Hindi ako pwedeng maoperahan. Gusto ko ng natural na panganganak. Gusto kong ilabas ang bata ng kusa. Iyan ang gusto ko. Kahit gaano pa kasakit ay titiisin ko, kailangang normal na panganganak ito. Director, humanap po kayo ng ibang paraan. Tingnan nyo, hindi na niya kaya. Dr. Liu, gaano ka kasigurado rito? Kasiguraduhan? Sa sitwasyong ito, kahit pahimala ang dumating, kailangan pa ring operahan. Dean Shen, kung tungkol sa kasiguraduhan, hindi ko masasabing 100%, pero 70% ay sigurado ako. 70%. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng masyadong malaki ang bata at mali ang posisyon nito? Ilang dekada na akong doktor sa ganitong sitwasyon, kailangan itong maoperahan. Wala pa akong nakitang nanganak ng normal. Tama? Ospital ito. Huwag mong subukang gamitin ang kung ano-anong kura-kura para ikumpara sa profesional na kaalaman ng ospital namin. Ang paraan ko ay hindi basta kura-kura, hindi na kailangang operahan, at hindi na kailangang uminom ng gamot. Dean Shen, maniwala ka po sa akin. Papasukin mo ako dahil kung hindi, tingnan mo ang nangyayari ngayon kahit pumayag pa ang pasyente. Sa operasyon, mukhang malalagay pa rin sila sa panganib. Hindi pwede, Dean Shen. Mula lang siya sa isang maliit na ospital at wala siyang karanasan. Baka mamaya, ang balita tungkol sa paghihirap ng sikat na aktres at ang pagkawalang buhay nila ay maiuugnay pa sa pangalan ng ospital natin. Maliit na ospital? Dean Shen, sigurado ka ba rito? Sa kakayahan ni Dr. Liu, ako ang garantisado. Kapag sinabi niyang 70%, siguradong 70% ang tiyansa. Sige. Papasukin si Dr. Liu. Papasukin niyo siya. Direktor, 2 buhay ang nakasalalay dito. Kung hahayaan niyo siya, masyado itong mapanganib. Direktor, bakit may dala siyang ganyan kalaking karayom? Para saan yan? Ano ang gagawin niya? Anong mangyayari? Tuturok siya ng karayom? Magkadugtong ang daluyan ng mag-ina. Kapag naitusok na ang karayom na ito sa partikular na bahagi sa bata, mapupukaw nito ang enerhiya sa puso at maitatama ang posisyon ng bata. Ano? Hindi maaari. Bukod pa roon, kahit na mapasigla ang mga acupoint, kung mapapabaliktad nito ang pwesto ng bata, ang matumbok lang iyon ng tama ay halos imposible dahil hindi ito kayang gawin ng tao. Masyadong komplikado ang mga acupoint ng katawan ng tao. Ang acupoints ng isang matanda ay nangangailangan pa ng sapat na ingat at kasanayan para matukoy. Ano pa kaya sa isang sanggol? Hindi lang basta sanggol, kundi sanggol sa loob ng sinapupunan. Sa pagitan ng tiyan ng buntis, ang makuha ng tumpak ang acupoint ay parang isang panaginip lang. Gaano pa kaya karami ang mga kahangahangang galing sa panggagamot ni Dr. Liu ang hindi pa natin nalalaman? Hindi pwede. Hindi pwede. Masyado itong mapanganib. Ito lang ang tanging paraan para mailabas ang bata ng hindi nag-oopera. Wala na tayong oras para mag-alinlangan. Magtiwala po kayo sa akin. Sige. Doktor, nagtititiwala ako sa inyo. Gawin niyo na ang dapat niyo pong gawin. Kung hindi ko kakayanin ang ganito, paano siya magiging anak ko na si Li Jialing? Sige. Sisimulan ko na po ang pagtusok ng karayom. Kaya mo iyan. Kaya mo iyan. Kaya mo iyan. Huminga ng malalim. Lumabas na. Totoong lumabas na ang bata. Talagang nagawa niyang maipanganak ang bata. Uy, tingnan nyo, sa kamay ng bata, may bakas ng karayom. Ang kakayahan sa medisina ni Dr. Liu ay sadyang walang kapantay. Nararapat lang siya sa parangal na ito. Napakagaling. Salamat sa Diyos. Mabuti naman. Kumuha na kayo ng gamot. Salamat po, Dr. Liu. Dr. Liu,
Oh? Hindi ba ikaw yung sikat na star na si Li Jialing? Dr. Liu, huwag niyo po sanang sabihin iyan. Kung hindi dahil sa tulong ninyo, ay baka kaming mag-ina ay nanganib na ang buhay. Napakabait niyo po. Ito naman po ay tungkulin lang naming mga doktor. Dr. Liu, sana po ay tanggapin niyo ito. Hindi po ako karapat-dapat dyan. Ito po ay trabaho lang namin. Dr. Liu, mayroon sana akong hiling. Pwede po ba akong makipag-picture sa inyo? Sige po, Mabuti naman kung ganoon. Dito po, Dr. Liu. tuloy po kayo. Kay malas talaga. Nagpakahirap pa tayo nang wala namang nangyari. Kasalanan ito ng matandang iyon na masyadong pakialamero. Nawala pa ang perang nakuha na sana natin. At nagawa niya pa talaga na magmalaki sa harap ni Mr. Xiang. Napakayabang niya. Naiinis ako kapag naaalala ko. Anong ikinakatakot nyo? May hawak pa akong bagong proyektong panggamot. Ito ay isang espesyal na gamot para sa leukemia. Gumastos ako ng napakalaking halaga para lang makuha ang exclusive na pahintulot sa buong bansa. Pagdating ng panahon, yung mga pasyenteng gustong gumaling, wala silang magagawa kundi bumili ng gamot natin. Pagbebenta ng gamot? Mas kikita ba tayo rito kaysa sa panggagamot sa anak ng pinakamayamang tao? Ito ang espesyal na gamot. Mababa ang gastos pero malaki ang kita. Ang mga pasyenteng iyon, na hirap na sa kanilang sakit, ilalabas nila ang lahat ng pera nila para lang dito. Kapag na-promote nyo na itong mabuti, wala lang ang anak ng pinakamayamang tao na yan. Mas malaki pa ang kikitain natin. Sinasabi ko na nga ba? Basta't sumunod tayo kay Professor Gu, hindi tayo mauubusan ng kikitain. Napakahusay. Napakahusay po talaga ninyo. Sir Professor Gu, may naghahanap po sa inyo. Kayo po ba si Professor Gu? Oo, ako nga. Bakit? Salamat sa Diyos, sa wakas ay nahanap na po kita. Ganito po iyon. Nabalitaan po namin na dito raw po ay may espesyal na gamot para sa leukemia. Talagang sinadya po namin kayo rito. Ang asawa ko po, noong 8 taon na ang nakakalipas, ay natuklasang may sakit na leukemia. Sinubukan na namin ang lahat ng paraan, pero wala pa ring pagbabago. Pakiusap po sa inyo, Sir Professor Gu, tulungan niyo po sana kami. Huwag po kayong mag-alala. Dahil nahanap nyo kami, nasa tamang lugar po kayo. Tingnan nyo po, ito ang ginagamit sa leukemia na espesyal na gamot. At higit pa riyan, kaya nitong pigilan ng maigi ang sakit. Nanay, tingnan nyo muna po ito. Ano? $500,000. Bakit po ba napakamahal nito? Hindi po ba ito maling presyo? Naku, wala pong mali sa presyong iyan. Iyan talaga ang presyo niyan. Simple lamang po kaming mamamayan? Saan naman po kami kukuha agad ng ganyang kalaking pera? Baka naman po, pwedeng mas mura pa? Ay naku, Lola, tignan nyo po. Hindi nyo po ba alam na pinahihirapan nyo ako? Ang gamot na ito ay isang espesyal na gamot para sa sakit sa dugo. Ang bisa po niyan ay agad na mararamdaman. At kami lamang ang kaisa-isang kumpanya sa buong bansa na may autorisasyon para rito. Tama iyon. Para sa gamot na may matinding bisa, syempre ay may katumbas itong mataas na halaga. $500,000 na ang pinakamababang presyo niyan. Subukan niyo pong magtanong sa labas sa halagang $500,000. Maraming ospital ang nagkakagulo para makuha ang gamot na ito. Tingnan niyo po, ginagawa rin naman po namin ito para sa kapakanan ng pasyente, di ba? Isipin niyo, kung para sa buhay ng asawa niyo, ang $500,000 na ito ay wala lang iyan, di ba? Naibenta na po namin. Ang bahay namin, ngunit wala pa rin kaming maipapakitang sapat na halaga ngayon. Professor Gu, nagmamakaawa po ako sa inyo. Baka naman po pwedeng bigyan niyo kami ng palugit? Aba, hindi sa ayaw kitang bigyan ng palugit, pero ang mga taong walang pera ay walang karapatang magpagamot. Hayaan mo na. Umalis na lang tayo. Ano na po ang gagawin natin? Bumalik na lang kaya tayo sa probinsya natin. Hindi pwede. Ang sakit mo. Gagawa ako ng paraan para mapagaling ka. Susunod. Naalala ko na. Mahusay na manggagamot na si Liu. Susunod.
Dr. Liu, tulungan niyo po ang asawa ko. Dahan-dahan lang po, dahan-dahan. Ito ay... Ang asawa ko ay may sakit sa dugo. Nagpunta na kami sa buong bansa para magpagamot, pero sabi nila wala na raw lunas. Napakamaal ng mga gamot, hindi na po talaga namin kaya ang gastusin. Wala na po talaga kaming mapuntahan, Dr. Liu. Huwag po kayo mag-alala. Huwag po kayo mag-alala. Ako na. Titingnan ko muna ang asawa nyo. Upo po muna kayo. Dr. Liu, kamusta po ang lagay ng asawa ko? Hay nako, ang kondisyon ng asawa nyo ay hindi nga masyadong maganda. Kukuha muna ako ng gamot. Maghintay po kayo ng sandali. Hayaan mo na. Ang sarili kong sakit ay alam ko na baka ito na talaga ang katapusan ng buhay ko. Kapag wala na ako, iuwi niyo ako sa probinsya natin. Laoyang, huwag kang magsalita ng ganyan. Ano bang pinagsasabi mo tungkol sa kamatayan? Pumunta na si Dr. Liu para ikuhan ka ng gamot. Ale, huwag kayong mag-alala. Ang sakit niya po ay hindi malubha, haha, mapapagaling pa yan. Itong gamot na ito, ibigay niyo sa asawa niyo. At ilagay sa bibig niya, wag na wag niyang ngumuyain. Hayaang matunaw ito ng kusa. Laoyang, anong nangyayari sa'yo? Anong nangyayari sa'yo? Dr. Liu, ano po ang nangyayari? Huwag po kayong mag-alala. Tungkol po sa sakit ng inyong asawa. Dahil ito sa mga lason na masyadong namuo sa kaniyang dugo, kailangang pumasok ang bisa ng gamot sa kaniyang dugo para mailabas ang mga lason na iyon. Normal na reaksyon lamang po ito. Normal lang po pala ito? Opo. Matagal ko nang hindi naramdaman ang ganitong kaginhawaan. Pakiramdam ko ay maayos na ang daloy ng lahat sa katawan ko. Medyo mataas po ang dosage sa unang beses, kaya naman mabilis at kitang-kita ang epekto. Ang mga natitirang gamot po, iuwi ninyo at patuloy na inumin, kailangang ubusin ang isang buong gamutan. Ang paraan kung paano ito inumin, isinulat ko na po sa loob. Ang sakit nyo po ay kusa nang mawawala. Sa ganitong kahimalang gamot, hindi po ba ito masyadong mahal? Kasi po sa panig namin, halos naubos na po ang aming mga naipon. Tama siya, Dr. Liu. Kapag po gumaling na ako, makakabalik na ako sa trabaho. Kung maaari, ngayon ay gumawa muna kami ng promissory note. Makinig muna po kayo sa akin. Ang gamot na ito ay nagkakahalaga ng $13 bawat balot. 5 balot lang ay gagaling na po kayo. Kaya nyo po bang bayaran iyon? $13 lang bawat isa? Sa ganda ng gamot na ito, napakamura po niyan. Kayang-kaya po namin iyan. Sino ang mag-aakalang ang $13 na gamot kumpara doon sa $500,000 na gamot ay mas epektibo pa? Bilang mga manggagamot, tungkulin naming tumulong sa may sakit at magsilbi sa taong bayan. Sa abot kayang halaga, ay mabibigyan namin kayo ng pinakamabisang lunas para sa inyong karamdaman. Tungkulin po namin ito. Kayo po ang nagsilbing anghel ng aming pamilya. Huwag po ninyong sabihin yan. Tumayo na po kayo. Dr. Liu, marami pa po akong kakilalang may sakit na katulad din ng sitwasyon ko at hindi nila kayang bumili ng mamahaling gamot. Hindi ko po alam kung maaari bang makiusap kay Dr. Liu na gamutin din po sila? Siyempre naman po, kahit gaano pa karami ang pasyente ay gagamutin ko. Papuntahin niyo po sila rito. Marami sila. Galing sila sa asosasyon ng mga pasyente namin. Dati, hindi namin alam ang tungkol sa katanyagan ni Dr. Liu. Kung nalaman lang namin agad, hindi sana kami nagdusa ng ganito. Ganoon po ba? Iyon pala ang nangyari. Lolo, tingnan po natin, ayos lang ba ito sa inyo? Tungkol sa mga kasama nyo sa asosasyon. Ako, kaya ko silang gamutin lahat. Magpapatakbo ako ng isang seminar para sa gamot. Papuntahin nyo sila para uminom ng mura kong gamot. Kapag gumaling na sila sa kanilang sakit. Sasaya na ang lahat, sa tingin nyo po, ayos ba yun? Sige. Si Dr. Liu ay hindi lang mahusay manggamot, kundi may napakabuting kalooban din. Tunay siyang isang dakilang manggagamot. Kinakatawan ko ang mga dati kong kasama sa asosasyon. Maraming salamat kay Dr. Liu. Lolo, ginagawa ko lang po ang dapat kong gawin. Sobra naman po ang papuri nyo sa akin. Umuwi na po kayo at magpahinga. Hayaang ang asawa nyo ang mag-alaga sa inyo para lumakas kayo. Ayos ba? Dahan-dahan po. Hindi ba halatang halata na nilalabanan niya tayo?
Tama. Mura na gamutan para sa leukemia? Anong klaseng biro iyan? Akala niya ba ay gagaling sila sa mga tusok-tusok niyang iyan? Lakas ng loob niyang manloko at mandaya ng mga tao ng ganyan. Magaling. Humanda ka sa akin, matandang walang kwento. Sa harap ng lahat ng tao, lalantad ko ang tunay mong anyo. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa aking seminar. Pinagsama-sama ko kayo rito ngayon dahil gusto ko kayong lahat na maligtas sa sakit na leukemia. Ang gamot na ito sa Rensin Hospital ay base sa maraming taon kong pag-aaral. Ito ay isang uri ng halamang gamot na nagawa ko. Ang halamang gamot na ito sa mga hindi malubha, pinalalakas nito ang katawan. Sa mga malubha naman, dahan-dahang makakamit ang paggaling. Ang presyo, $10 lang bawat pakete. Ang taong iyan ay isang manloloko. Huwag kayong maniwala sa kanya. Manloloko ang taong ito. Liu Yicheng, isipin mo nga ang tanda mo na pero nakuha mo pang magtipon ng maraming tao para magbenta ng mga peking gamot dito? Hindi ka ba nahihiya? Nagsisinungaling ka. Ang gamot na ito ay maraming taon kong pinaghirapang pag-aralan. Paano magiging peke ang gamot na ito? Kailangan pa bang itanong iyan? Si Professor Gu ay isang eksperto sa larangan ng medisina. Nakapagtapos siya sa isang sikat na universidad ng medisina sa mundo at maraming taon nang nag-aaral ng gamot sa leukemia. Pagdating sa sakit na ito, siya ang mas nakakaalam. Kaya kung peke man o hindi ang gamot na iyan, siguradong alam niya ang totoo. Isa ka lang namang simpleng doktor mula sa isang maliit na ospital. Ang tanda mo na, pero wala ka pa ring mataas na posisyon o lisensya, bakit ka namin paniniwalaan? Ayos lang, kung mawalan kayo ng pera, pero kapag katawan na ninyo ang napahamak, hindi na maibabalik ang dati. Makinig kayo, kanser sa dugo ang sakit nyo. Isang problema iyan na hanggang ngayon ay hindi pa malutas ng modernong medisina. At ikaw, isa ka lang huwad na doktor ng tradisyonal na medisina, tinipon mo ang lahat dito, hindi ba't dahil gusto mong makipagsabuatan sa ospital para nakawin ang pera ng mga tao? Ano? Peking gamot? Naloko ba talaga tayo? Huwag po kayong maniwala sa kanila. Huwag kang basta-basta manira ng ibang tao. Ang kakayahan ni Dr. Liu sa panggagamot ay napatunayan na ng ating sariling mga mata. Paano niya magagawang manloko? Oo nga naman, pagdating sa pagpapanggap ay talaga namang magaling siya. Pero kapag hinarap ang ganitong klase ng malubhang sakit, dapat pa rin tayong magtiwala sa mga profesional na doktor. Nasa akin ang tanging epektibong gamot para sa sakit sa dugo sa buong bansa. Sumama kayong lahat sa akin. Tutulungan ko kayong lahat na makalaya sa hapdi ng inyong karamdaman. Sandali. Gagawin mong negosyo ang gamot na ito at ganyan kamahalang presyo, ikaw, deserbo mo pa bang tawaging isang doktor? Anong sabi mo? Ang gamot ko, dumaan iyan sa napakaraming clinical trials. Marami na akong nailigtas na buhay, itatanong mo pa sa akin kung doktor ba ako. Eksakto. Liu Yicheng, huwag mong isiping magaling ka na dahil lang sa ilang taong napagaling mo. Swerte mo lang talaga. Oo. Pagdating sa mga ganitong bagay, dapat pa ring tingnan ang international certification ng mga eksperto. Sa tingin ko, baka mas maaasahan talaga ang gamot ng mga eksperto. Pero narinig kong napakamahal nito. Nagsisimula sa $500,000 ang isang bote. $500,000? Tama. Kayo, totoong nakakuha kayo ng international certification, pero ang mga gamot nyo ay ibinebenta nyo lang na parang mga ordinaryong produkto. Hindi makatuwiran ang presyo nito. Ginagamit nyo ang kalagayan ng mga pasyente para lang makapanghuthot ng pera. Dapat ay makakuha sila ng pinakamurang paraan para malunasan ang kanilang malubhang sakit, pero dahil sa pansarili nyong interes, binabaliwala nyo lang ang pagdurusa nila. Tsaka, hinahati nyo pa ang mga pasyente base sa kanilang katayuan. Gagamutin lang kapag may pera. Kapag wala, pababayaan na lang mawala. Sa ginagawa nyo, maituturing pa ba kayong mga manggagamot? Huwag mong baluktutin ang katotohanan. Medyo may kamahalan nga ang gamot ko, pero mabisa naman ito. Mas mabuti na ito kaysa sa peking gamot na ibinebenta mo. Ngayon, ipinapangako ko sa inyong lahat na walang problema sa gamot ko. Garantisadong epektibo ito. Gagawa ko ng paraan para ang bawat pasyente ay makabili ng gamot, makakuha ng murang gamot, isang epektibo at mahusay na gamot. Tunay na may malasakit ang manggagamot. Mabuti. Ayos. Totoo yan. Ang asawa ko po. Dahil lang sa pag-inom ng gamot ni Dr. Liu ay gumaling na. Kaya naman po, magtiwala kayo kay Dr. Liu. Ang asawa ko po, nang uminom siya ng gamot ni Dr. Liu, ngayon ay hindi na kailangan pang mag-wheelchair. Ang lakas na niya at ang sigla na talaga.
Maraming salamat po. Bigyan mo rin ako niyan. Ako, Dr. Liu, pati po ako, 5 set ang gusto ko. Kukuha ako ng 5. Gusto ko ng 5. Kayong mga hampas lupa, kung ayaw ninyong inumin ang gamot ko, darating ang panahon na pagsisisihan nyo ito. Sino dito si Gu Jianhua? Sino ka ba sa tingin mo? Ako ang investigador ng Drug Safety Agency, si Team Leader Huo Gang. Inaakusahan ka ng illegal na pagmamanipula sa presyo ng gamot. Kaya sumama ka kasama si kumpanyang Ronghua at makipagtulungan sa aming investigasyon. Dali na yan. Mali yata kayo. May malaking pagkakamali rito. Sandali, pagkakamali lang po ito. Hay, mahusay. Ang husay, tamang-tama. Tungkol doon sa hospital nyo, masyadong kang napapagod. Dapat mong alagaan ang sarili mo. Sus, wala iyon. Ako kasi, basta nakikita ko ang mga pasyente ko na nakakabalik na sa normal na buhay, talagang itong puso ko ay punong-puno ng galak. Nandito na ang anak ko. Sabihin mo na, ano ba iyon? Kung hindi niyo ako bibigyan ng perang pang dowry, ako na lang ang gagawa ng paraan para kumita. Pera. Puro na lang pera. Nakapag-asawa ka lang, nakalimutan mo na ang nanay mo. Alam mo ba kung gaano nahirapan ang tatay mo para lang maipon ang dote na yan? Tay, anong nangyayari? Wala ito. Hindi ako minaliit ni Pianran kahit mahirap ako at handa siyang pakasalan ako. Ayaw ko lang din siyang ma-disappoint. Hindi ko akalain na Naiintindihan ko. Ito ang lahat ng inipon namin ng nanay mo sa mahabang panahon. Pinaghirapan naming ipunin ang lahat ng ito. At sakto naman ito sa kailangan nyo. Hanggang dito lang ang kaya naming dalawa. Ito na ang lahat ng may tutulong namin. Kunin mo ito. Sige na, kunin mo. Salamat po, Tay. Ipon iyan ng tatay mo sa loob ng maraming taon, isang sakit matapos ang isa pang sakit, bago niya iyan naipon. Itago mo iyan ng mabuti. Sige na. Huwag kayong mag-alala, Tay. Kapag naikasal na kami ni Pianran, aalagaan namin kayo ng mabuti. Dahil nandito tayo para pag-usapan ng engagement, yung dote na pinag-usapan natin. Kamusta na ang paghahanda nyo? Huwag po kayong mag-alala. Ito po ang 800,000 dolyar na inipon ng pamilya namin. Walang kulang na kahit isang kusing. Buong puso po itong binibigay ng pamilya namin. 800,000 dolyar? Paano iyan magiging sapat? Bakit? Pulubi ba ang tingin mo sa amin? Ang anak ko ay matalino at nakatapos sa tanyag na universidad. Kung gusto mo siyang pakasalan, ang dote dapat ay hindi bababa sa 2 milyong dolyar. Kahit man lang 2 milyong dolyar. Akala ko ba na pagkasunduan na natin na 800,000 dolyar lang, ngunit bigla itong nagbago? Hindi ba't pambabawi ito sa usapan? Liusin, bakit ganyan ka makipag-usap sa nanay ko? Ang ibig mo bang sabihin, akong si Deng Pianran, ay hindi man lang nagkakahalaga ng maliit na 2 milyong dolyar na dote? Pianran, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Magtiwala ka sa akin, aalagaan at mamahalin kita. Tingnan mo ang halagang ito, hindi ba pwedeng gawan ng paraan? Tama siya, balae. Sa sandaling mapakasal si Pianran sa amin, ako at ang nanay ni Liusin ay ituturing si Pianran na parang tunay naming anak at sisiguraduhin naming hindi siya maghihirap po. Totoo po iyon, totoo po. Ang 2 milyong dolyar ay pagpapakumbaba na. Dapat niyong malaman na ang aming Old Deng ay isang mataas na opisyal sa Xiang Group. Kayo ay maliit na ospital lang na nanggagamot ng kung sino-sino. Ang pagpapakasal ng anak ko sa inyo ay pagbaba ng antas niya. Ang 2 milyong dolyar ay dahil lang sa pinagsamahan. Iyan na ang pinakamababang presyo. Kung gusto niyong matuloy ang engagement, 2 milyong dolyar. Walang kulang kahit 1 sentimo. Anong ibig mong sabihin nang gagamot lang ang tatay ko?
Ang tatay ko ay nagliligtas ng mga buhay, tita. Huwag kang magsalita ng masama. Liusin, bakit ganyan ka makipag-usap sa nanay ko? Humingi ka agad ng paumanhin sa nanay ko ngayon din. Kung hindi na itutuloy nitong si Deng Pianra ng kasal. E di wag nating ituloy. Ang katulad mo, na walang respeto sa pamilya namin, ay hindi ko rin gustong mapangasawa. Anong sabi mo? Hayaan mo na siya. Ang katulad nila, na hindi man lang makapagbigay ng 2 milyong dolyar, bakit pa sila mag-aasawa? Napakadamot sa basurang lugar na ito. Maghihirap lang ang mapapangasawa diyan. Aisin, maupo ka. Balae, huwag mong sisihin si Aisin. Ako na ama niya ang siyang walang kwenta. Hindi po, Tay. Kayo ay isang mabuting doktor na nagliligtas ng buhay. Sila ang hindi karapat-dapat sa pamilya natin. Anong klaseng hamak na manggagamot? Hindi naman siya isang profesor ng medisina. Ang tatay ko ay isang ehekutibo sa Xiang Group. 10 milyong dolyar ang sahod kada taon. Walang binatbat ang pamilya mong si Liusin. Anong sinabi mo? Naku, Chairman Xiang, bakit po kayo mismo ang pumunta rito? Sana po ay nagsabi muna kayo sa amin. President Xiang, Dean Shen, bakit po kayo nandito? Dr. Liu, iniligtas niyo ang anak ko noon. Utang na loob ito ni Pamilya Xiang sa inyo. Noong huli, 80 dolyar lang ang tinanggap niyong bayad sa panggagamot bago kayo nagmamadaling umalis. Kaya naman ako, hindi ako mapakali sa utang na loob na iyon. Kaya ngayong araw, ipinagsama ko si Dean Shen para sadya kayong dalawin at magpasalamat. Kaso nabalitaan namin, na-engage na ang anak niyo dito. Kaya umakit kami para magbigay ng pagbati at makigalak na rin sa masayang balitang ito. Pero hindi ko inakalang, champ, na ganito pala ang eksenang madadatnan ko rito. Kayo po ang tumulong kay President Xiang? Tama? Hindi lang para kay President Xiang si Dr. Liu, kundi sa buong probinsyal na ospital din. Tay, yamang. Naku, isang malaking pagkakamali lang po ang nangyari kanina. Pamilya naman po tayo. Ayos lang kami sa dote. Madaling pag-usapan iyon. Oo nga po, Liusin. Kung alam ko lang na kayo at si Chairman Xiang ay may ganyang ugnayan, bakit hindi niyo po agad sinabi sa akin? Hump, itong kasal na ito, itinitigil ko na. Tay, nagpasya na ako na mag-aral ako ng medisina sa inyo. Sige. Hahaha. Ako na mismo ang maglalagay ng puhunan para makapagtayo si Dr. Liu ng ospital. Para ang galing niyo sa panggagamot, Dr. Liu, ay tuluyan pang makilala at lumaganap. Hahaha. Tay, anong ibig sabihin nito? Ano kasi?